Philippians chapter 2, beginning verse 1 up to 11. So, if there is any encouragement, sabi ni Paul, in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy. Saan po nanggaling si Pablo nito? Saan nanggaling si Pablo? Binanggit po niya yung kanyang pag-stay sa church at ang ginanggit din niya yung buhay na pinili niya magpatuloy kaysa umuwi sa langit na kasama si Jesus. Ito po ang buhay na pinili ng ating Apostol Pablo. Mga kapatid, mahalaga po kay Apostol Pablo na maintindihan ng church kung ano ang stand nila. At naniniwala ako ngayon, makikita natin dito sa chapter na to, yung stand naman ng church sa isa't isa. Pero bago yun, I want to start off with a question, or rather a statement. Mapapansin ninyo, mga kapatid, ang inyong mga friends or inyong mga pino-follow sa Facebook or IG or X o kung saan man, what they post matters. What they post matters. What we post matters. We want to create an image for the world to see. Napansin niyo po yung pag nag-selfie kayo tapos medyo malabo, isa pa. Kasi gusto mo ma-curate yung imahe. Gusto mo yung mukha mo maganda, yung itsura mo maayos, hindi masyadong magulo yung buhok, hindi masyadong magulo yung damit. What we post matters. You want to commit. In our culture, how we look is very important to us. Mapapansin niyo po, even pag pumunta tayo sa mga birthdays or sa mga events kung saan makikita tayo, napansin niyo po yung mga magnininang ang ganda ng mga suot. Yung mga nagnininong ang ganda ng suot. May mga sinasali pa po sa Elena, maganda yung suot, yung nagsuot, mabait. Di ba? Proud na proud sila sa mga anak nila. Tapos pagsusukotin. Naalala ko po, dati, was around 2018 yata, 2017, nag-ring po yung phone ko at may umaten po sa YC. Sa church na, ang pangalan niya si Ren. Nanonood ka Ren. And then ano po pangalan niya? Ren May Casalas. Palagi nanonood yun eh. Kasama pa rin natin. Sabi po ni Ren, may pagpapaalam po ako. Sabi ko, ano yun? Kinukuha po ako mag-Elena. Kasi yung commitment niya, Christianity na eh. Sabi ko, kaya alam po, ano pong gagawin ko. May tsura po yung bata. Sabi ko, sige, okay lang naman eh. Wala tayong magagawa. Nakikisama ka. And all of that. Kasi nga, yung itsura, it's very important to us, the Filipinos. It's very important to us. It's very important how we look, how we dress, how we show up for ourselves. Pag meron pong event, dapat nakabarong. Pag merong church, dapat nakasuot ng maayos, etc., etc. And so on that we go. Image is very important to all of us. Pero, but even, mga kapatid, but not everything that looks good externally is good internally. Pwede kayong mag-away-away eh. 1, 2, 3. Ilang post lahat eh. Nagkasagutan lang pero nakapost, di ba? Kumakain sa labas. Kasi we want to look good. Pero ang totoo, hindi naman talaga ganun kasaya. Pag tinignan niyo po yung buhay ng mga tao sa church, wari, nakita niyo, nag-post sila ng ganyan, subukan niyo kausapin at malaman yung dinadaanan. Sample po, kahapon yung mga kababaihan, pag nakakwentuhan mo, maraming dinadaanan, humihingi ng prayer, pero nag-post, nasa crown, masaya-masaya. Di ba? Kasi we want to curate our image. Mga kapatid, ito ang ginawa ni Pablo, Paul, after Paul's section on how we should stand against the world, he now shifts his focus inside the church for how a healthy church must treat each other. So, si Paul, panlabas, umarap siya, at sinabi niya, stand together for the gospel. Tayo kayo, magkakapit-bisig,
Yung ebanghelyo, tatayuan natin, matapang tayo laban sa mundo. Ngayon, sa loob ng church, merong binigay si Paul. Dito sa verse 1 and 2, nakikita natin, sabi dito, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love and any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Our encouragement is what Christ has done on the cross. Sinasabi ni Paul, ito yung source. Sinasabi ni Pablo, kung meron kang kagalakan sa Diyos, meron ba tayong kagalakan sa Diyos? Meron ba tayong pag-ibig na nadama mula sa krus ni Kristo? Amen? Sabi dito ni Paul, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, dito nanggagaling si Paul. Bago siya magbigay ng command, yung motivation para sa command, hindi guilt trip, hindi pagpapamukha. Muntik na ako mamatay para sa inyo eh. Sabi niya, okay, minahal ba kayo ni Jesus? Encouraged ba kayo sa cross? Natutuwa ba kayo? Kung meron kayong ganon, complete my joy, sabi ng kanilang pastor, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord, and of one mind. Our encouragement is what Christ has done on the cross. Unity in love and in our mind is an encouragement to all believers, but especially encouraging to the ones who lead. Alam niyo po yung pinaka-encouraging para sa aming mga nangunguna dito ay nagkakaintindihan tayo kung bakit tayo nandito. Na isa lang ang isip natin pag pumunta dito. May kanya-kanya tayong bitbit, may kanya-kanya tayong dalahin, pero isa lang ang pinunta natin dito, si Jesus. We came here because we want to worship the one that has died for you and for me. And that is not easy all the time. May pain doon. May worry doon. May pagod doon. Encouragement ito. Sa kanya sabi ni Paul, you complete my joy. Pinapangiti niyo ako. Kapag, sinabi ni Paul, you complete my joy pag nag-iisa ang inyong puso ng pagmamahal, nag-iisa ang isip nyo. Paano daw? Paano nagkakaisa? Ano ang secret? May secret eh. May secret si Paul eh. Meron siyang So ang goal ni Paul, pag nagkakaisa kayo, if you're in one mind, in one accord, isa lang ang gagawin ninyo, isa lang ang tuntunin ninyo, alam natin yon. Ano yung mission? Sinabi na sa chapter 1. Ano yung mission? To proclaim the gospel, isa lang. Ito lang, one mind. Ano yung solusyon? Tignan niyo po, verse 2, verse 3. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Verse 3, let each one of you not only to his own interest, but also the interest of others. Christian humility looks like regarding others more than yourself. The Lord does not deny our interests, but He says that we set those interests aside for the interest of others. Ito po ang ibig sabihin yan sa maliit na itsura natin dito sa church. No po? Ang itsura ng pagpapakumbaba ay ang uunahin natin o i-regard natin yung mararamdaman ng iba kaysa sa ating sarili. Dito po, simpleng ganito.
pag tayo po nagpatlock, nagtatanong ba tayo kung kumain na yung kapatid natin o kukuha agad tayo ng marami? Ganon, sa simpleng ganon. Kumain na ba ang lahat? Nakakain na ba sila? Yun po ang itsura ng Christian humility. Ang pag-iisip sa madadama ng iba. Paano na lang sila? Malayo ang uuwian. Ihatid ko muna kaya. Paano na lang sila? May panggastos kaya? Paano na lang sila? Minsan kasi masarap sabihin yung ganito eh. Sasalita tayo. Alam akong pakialam sa mararamdaman nyo, basta ako diretsyo. Ang tanong, totoo ba siya? Maaaring totoo siya, pero hindi siya nagpapakumbaba. Kasi mga kapatid, hindi pagpapaka-plastic yung konsiderasyon sa ibang tao. Hindi yung pagpapaka-plastic. Yung konsiderasyon sa maaaring maramdaman ng ating kapatid, ay pwede tayong makasakit eh. At yung konsiderasyon na yun, nanggagaling yun mula sa pag-ibig at pagmamahal natin sa kapwa. Itong itsura ng Christian humility, na tinitignan natin yung interest ng iba, at unang-unan, hindi sinasabi ng Diyos na wala kang interest eh. Ang sinasabi ng Diyos, nagmumuka. Kasi ganito mga kapatid, ito po. Bakit? For example, mga kapatid, masama ang loob ko. Kasi may ginawa, wari si JT may ginawa sa akin. Masama ang loob ko kay JT. Ngayon si JT, masama din ang loob sa akin dahil may ginawa ako labang kay JT. Sino unang mamamansin? Bahala siya. Bahala siya. Sama nang ginawa niya sa akin eh. Siya! Hindi. Siya! Ngayon mga kapatid, hindi ko po sinasabing huwag kayong gumawa ng effort. Hindi sa lahat ng pagkakataon. You make an effort, you reach out. Kung ayaw mag-reach out, yun, sige, tama, maghihintay ka. Pero nag-reach out ka. Pero yung wala kang effort na gagawin para sa kapatid mo, ito yung hindi mo na inire-regard yung nararamdaman nila. Pwede mag-reach out eh. Pwedeng sabihin. Pwede kang unang mamansin. Ito pa mga kapatid, may ginagawa ang kapatid nyo, hindi niya nare-realize na ginagawa niya. For example, ako po, hurtful ako magsalita. Medyo may na-offend na pala kung paano ako magsalita. Ang pinaka natutuwa ako ay kapag tinapik ako at sinabing, Pas, medyo masakit yung sinabi mo. Ngayon, bakit ko na-appreciate yun? Kasi alam kong mahirap yung gawin eh. Alam kong yung lapitan ako at sabihin sa akin yung sinabi ko masakit, hindi madali. Kung yung interest niya yung uunahin niya, hindi niya nasasabihin sa akin yun. Kasi mahirap yun eh. Pero dahil para alam ni Paz, para mag-grow si Paz, para makapag-repent si Paz, uunahin niya yung aking paglago dahil concern siya sa akin rather than sa nararamdaman niya. Na pwede palang i-improve yung pagpapastor, pwede palang i-improve yung leadership. Yun ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba. At hindi yan madali. Kasi pwede na lang tayong tumahimik eh. Pwede na lang natin huwag nating sabihin. Bakit natin sasabihin? Di ako komportable. Bakit ko sasabihin dyan yung totoo? Magalit pa sa akin yan. Huwag na lang. Alam niyo mga kapatid, pag ganun, kawawa yung tao eh. Isa sa mga pinakamayaman regalo ng Diyos
ay yung mga taong hindi lang sasabihin sa'yo yung gusto mo madinig. Hindi lang mga taong sasabihin yung oo lang sa'yo ng oo. Siyempre, pangit din naman kung kontra lang ng kontra. Hindi maganda yun. Pero yung alam niyo yun, oo, pag tama, sasamahan kapag tama, kukontra pag mali. Yun ang kaibigan eh. Hindi ka naghahanap ng opponent, hindi ka naghahanap ng follower. Ang hinahanap mo, friend. Ang hinahanap mo, kapatid. Ang Christian humility, yun po yun. Yung nararamdaman mo, mauna. Hindi mo na yung nararamdaman ko. Siyempre, hindi natin sasabihin sa parang. Alam mo kasi, ikaw, titimpian lang kita. Yung ganon. Pero pwede ba kita makausap? Ano yun? Actually, may ginagawa ka kasi minsan, baka di ka aware o ano. Napapansin ko lang ganito, hindi kasi siya maganda. Hindi kasi siya maganda. At alam niyo yung maganda doon, kapag yung kapatid nag-respond ng ganito, o nga, sorry, mali nga ako. Anong nangyayari? Nangyayari yung verse 1 and 2. Nagiging isa yung isipan. Nagiging isa yung isipan. Kapag yung isa nag-correct, kapatid, pasensya ka na, alam ko hindi ako malinis at perfecto, pero napansin ko, ganito ang ginagawa mo. Yung response ng isa, oo nga, mali ako, sorry. Doon sila nagkakaroon ng isang isipan. Yung humingi ng, yung nagbigay ng correction at yung tumanggap ng correction, nagkakaisa sa misyon. Ito yung mahirap. Humingi ng tawad, yung isa ayaw magpatawad. Walang mangyayari dun eh. Hindi sila magkakaisa dun eh. Kasi kailangan magtulong kayo dun eh. Bakit sinasabi ng Diyos na kailangan i-consider mo yung iba? Ibig sabihin, humility is relational. Pakisabi nga po, humility is relational. Yun doon makikita ang tunay na pagpakumbaba sa pagkakaibigan. Ito mga kapatid ang pinakamahirap. Pag ayaw tumanggap ng pagkakamali, ayaw tumanggap ng correction, maraming dahilan na binibigay, hindi bumababa. Ang nangyayari, naiiwan siya doon. Nakikita nyo, hindi siya makapag-unite kahit kanino. Kasi yung sinasabi ni Paul, yung prayer niya na magkakaisa kayo kung pareho kayo ng hinahabol. Kung hinahabol mong maging kamukha ni Kristo, yung ibang ayaw maging kamukha ni Kristo, maiiwan talaga. Ma-isolate talaga. Dahil ang gusto ng Panginoong Isus, lahat tayo, ang hinahabol, yung maging kamukha ng Diyos. Hey Kristo Jesus. Hindi lang yung pagbibigay ng correction, hindi lang yung pagtanggap. Alam niyo mga kapatid, napunta na ako sa posisyon, natatanggap ako ng correction at napunta na ako sa posisyon na magbibigay ako ng correction. Ito po yung totoo, pareho silang mahirap. Pareho silang mahirap. Mahirap makumpronta, mahirap mangumpronta. Pareho silang mabigat sa damdamin. At pareho nilang nire-require yung pagpapakumbaba. Pareha sila. Kasi ganito eh, paano malalaman ng isang tao na mali na pala ang ginagawa niya? Kasi, di ba anong sinabi sa Bible? Sin is deceitful. Anong Tagalog ng deceitful? Mapanlinlang. So, yung kasalanan, nalilinlang ka. Alam niyo yung isang translation ng deceitful? Nakakabulag. Nakakabulag. Darkness. Nakamakita. Kadalasan ng taong nasa kasalanan, nadideceive. Bulag. Di makita. Hindi aware. Ang rebuke is a call to awareness. Ay, mali na yan. Hindi maganda yan. Kasi inuuna mo yung interest niya eh. Pag hindi natin nakita yung correction na para sa atin, tayo ang kawawa eh. Tayo ang kawawa. Kasi pag hindi na tayo nakinig, sino pa mapo-correct? Anong sasagot ng iba? Tingnan, usapin pa yan. Anong makinig eh?
Pinakakawawa yung mga taong wala nang gustong kumausap. Kawawa sila. Kasi ayaw naman makinig eh. Bakit pa kakausapin? Yaman na lang. Bakit? Masama ba yung mga tao sa paligid? Kuwari, nasa church, may isang kapatid, ayaw makinig. Pagsabihan na, ayaw makinig. O pag tinanong mo, alam niyo sinabi sa Bible, sa Proverbs, hope deferred makes the heart sick. So umaasa ang kapatid mo na maniniwala ka, magre-repent ka sa kasalanan, pero dahil ayaw mo na nangyari, yung puso nila natabangan, hala ka na. Gawin mo na lang yan. Vice versa. Vice versa. Tumanggap ng pagkakamali. Tumanggap ng pagkakamali. Ay, mali ang ginawa ko. Sorry. Tumanggap ng pagkakamali. Not good enough. Not good enough. Anong mangyayari? Walang alignment. Walang unity. Kasi, isipin niyo dalawang tao na hinahanap yung ikabubuti ng bawat isa. Anong itsura nun? Dalawang tao. Isipin niyo po, meron akong hawak na pagkain. At si Kimbel may hawak na pagkain. Uunahin ko si Kimbel, aabutan ko siya ng pagkain. Si Kimbel, uunahin ako, aabutan ako ng pagkain. May magugutom ba sa amin? May magugutom ba sa amin? Usipin niyo naman, si Kimbel may hawak na pagkain, inabutan ko siya ng pagkain. Siya, wala siyang interest mag-abot sa akin ng kahit ano. Sino mas maraming pagkain? Siya. Sino nawalan? Ako. Ang church ay tinawag para paglingkuran ng isa't isa. Kaya, mga kapatid, minsan, for example, sa simpleng ganito, sa simpleng gathering, hindi nyo masisi minsan, wari si Brother Harold, mag-o-open sa atin yung ating deacon, sasabihin niya sa membership meeting, lahat naman kayo, halos members, at sasabihin ni Sir Harold, maganda po sana kung yung mga attendees lang yung dadalo. Mga attendees lang ang dadalo. Alam niyo kung bakit? Yung mga members ng church, iniisip, wari, ay, may swimming kayo? Pwede ba kaming sumama? Ano yung sasagot natin? Pasensya na kayo. May mga members kasi, siyempre, paano naman sila? Sila yung committed, sila yung nagbibigay. Hindi ko kayo masasama. Ganun ba? Pag hindi member, hindi kasama. Hindi naman sa ayaw ko kayo mag-enjoy. Pamilya ko kayo, mahal ko kayo, mga pamangkin ko kayo, etc. Kung sino man. Kaya lang, itong mga members at attendees ng church, magpapabaptize yung iba dito, uunahin namin sila. Konsiderasyon yun sa buhay. May patlak. O tara, magdala din tayo para makakain yung iba. Konsiderasyon. Yun ang pagpapakumbaba. Yung mga kapatid, hindi ako nananakit ha. Kung masakit na to, buti nga. Pero, hindi, isipin nyo, uupo ako sa likuran kasi nakakahiya sa harap. Paano yung mga bagong darating? Hindi, totoo lang. Upo ako sa likod, nakakahiya sa harap. Paano yung bagong darating? Magsitingin kayo dito. Magsitingin kayo dito. Hindi kasi, alam nyo, nagpatawag ako. Siyempre, andyan sila Camila, sila Kuya Marlon. Yan, lalo na sila Ate Tess, yan, sila Camila. Pag sinabi kong harap naman sila. Kaya lang dapat lahat tayo ganun eh. Lahat tayo usog. Kasi may umupa nga naman sa likod. Anong nangyari? Ang dami-dami namin pastor. Pero yung harap walang laman. Ay, ayaw nyo bang malawayang kayo? Ano ba? By the grace of God, I'm telling you, yung konsiderasyon mahalaga sa katawan ni Kristo. Wala na umiimin ba? Mula si Washer, mula na umiimin. Amen! Christian humility is considering others. Kaya ganito mga kapatid, may retreat ang Sovereign Grace. Magtatagaytay tayo! Magtatagaytay. Wari lang. At sinabi nila, sabi ng church, mga kapatid,
babayaran ng church yung 1/3, 1/5 per head. Kung sasama ka, 3,000 na lang babayaran mo, 1/5 sa church. Ganito pa ang sagot, bakit di pa buo? Bakit di pa buo? Walang konsiderasyon yun. Talagang pinagbuhusan na ng upa kung paano maipapaikot yung budget para makasama ang lahat. At yung komento, dapat buo yan. Isipin nyo yun. Parang walang rentang binabayaran. Parang walang... Yung pantry natin, libo-libo na uubos. Puro tayo refill. Tapos, hahanap ng paraan yung budget team para lahat makasama. O gagawin natin, 1/5 ang babayaran. Bakit hindi buo? Parang late naman yan. Sabihin na natin dinagdagan. Sige, dahil mahal namin kayo. 3,000 na. 1/5 na lang. Ito pa ang tanong. Paano yung pamasahe? Kami pa. Hindi ko. Naintindihan mo ba na yung konsiderasyon doon, mahalaga din. May naman kayo. Sabi, hirap magturo eh. Amen. Yung konsiderasyon na parang, nga. Tulad nito, mga kapatid, we're going to have a baptism sa July. Binibilang na namin. Pastor, pwede ba to? Pwede ba yan? Malinaw naman tayo eh. Kung hindi umaattend at hindi membro, huwag mong pasamahin. Malinaw naman tayo eh. Pastor, baka magtampo. Ano naman kung magtampo? Ano naman? Gusto natin baptize yung mga kapatid natin. Kung isasama natin yung buong angka natin, paano naman yung baka yung makibabaptize, hindi makapasok. Pastor, yung headcount natin, 200 lang, 250 na ho. Diba, ang hirap naman na swimming, nandun sila, nasusunod na linggo, nung service, wala na. Masakit ho ba? Buti nga. Okay. Hindi. Kailangan kong maging malinaw sa inyo mga kapatid na paano tayo magkakaisa kung marami tayong dalahin na pwede naman masolusyonan ng pagpapakumbaba, pagpaparaya. Paano kung ganito? Tingin po kayo dito. Paano kung nakakaasar ang ginawa ng kapatid? Pwede naman ng parayain. Pwede naman ng hindi pag-usapan. Ang gagawin, dadamdamin pa. Ikikwento pa sa iba. Tignan mo nga yan. Ang lakas kumain. Sino? Ayun. Diba, pwede namang hindi. Okay, magturuan siya. Tingnan dito. Diba tayo tapos? Diba? That we see the church moving. Na parang pwede naman eh. Pwede naman magbigay. Pwede naman i-consider yung iba. Pwede naman isipin baka nagugutom. Pwede naman yun eh. Hindi naman ganun karami na wala. Hindi naman. Pwede naman eh. May balanse po doon mga kapatid. Christian humility looks like this. That we are regarding others more than ourselves. Doon na naaabot yung pagkakaisa. Ito yung prayer ko. At ito alam nyo, dahil nakakausap ko yung marami sa inyo. Kung mayroon kayong gustong kausapin sa church, kuwari gusto niya lang encourage. Kasi ako po encourage. Kuwari, nakikita ko sila Pasleo or sila JT na nagsaserve. Nakaka-encourage po yun eh. Kung may gusto tayong makorek, may gusto tayong kausapin, wala nang po masama, kausapin natin eh. Saan matutulungan mo kami kung ganito, kung ganyan. Pag-pray namin kung ganito. Wala naman nung masama eh. Masama po ba mag-follow up ng kapatid na nakikita niyo hindi na dumadalo? May messenger din naman kayo. Pwede niyo naman sila i-message. Kailangan ba talagang pastor lang ang gumawa nun? Leaders lang ang gumawa nun? Di ba? Ang pagkukonsidera sa iba. Tingnan niyo po natin yung ginawa dito ni Jesus. Next verse. Sa verse 5, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. The source of humility is Jesus. Tignan natin mabuti na saan nagsimula yung chapter 2. Nagsimula yung chapter 2 na if there is any encouragement, kung meron kayong lakas, may pinanggagalingan siya dito. Have this mind among yourselves. Tapos ano yung sinabi niya? Ang unang pinagawa niya sa church ay ito. Unahin niyo yung interest niyo sa isa't isa. Magkaroon kayo ng humble heart. The humility is there.
Have this mind among yourself, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Sabi niya dito, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Anong pinapakita sa atin ito mga kapatid? Dito sa verse 5. Sabi po dito, the Lord does not deny, true Christian humility, yung true Christian humility, hindi binalyo yung sarili, pero doon sa verse 6, mga kapatid, the gospel is fully the plan of God for the benefit of man, for His glory alone. Yung gospel ay Diyos ang nakaisip, pero ang may benepisyo, tao. Isipin niyo mabuti ito, mga kapatid, bago tayo umuwi. Hindi kailangang mamatay ni Kristo. Walang benepisyo ang pagkamatay ni Kristo. Pastor, binibigyan natin siya ng glory. Wino-worship natin siya. Kayang gumawa ng Diyos ng panibagong mundo at panibagong tao. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Sinabi niya kay Moses, papatayin ko lahat yan at gagawa na lang ako ng tao para sa aking sarili. Sinabi ni Moses, kung papatayin mo yan, patayin mo na lang din ako. Kung di mo kami sasamahan, patayin mo na lang din ako. Pero mahal ng Diyos yung tao, mahal ng Diyos si Moses. Paano pa tayo? Minahal tayo ng Diyos. Ang plano ng kaligtasan, wala tayong parte. Pero lahat ng benepisyo ng kaligtasan nasa atin. Anong makukuha sa atin ni Jesus? Yung offering natin, lahat sa Kanya. Lahat ng meron tayo sa Kanya. Tayo ay nilikha ng manlilikha. Wala tayong maibibigay sa Diyos na hindi na sa Kanya sa simula pa lang. Wala tayong talinong may offer sa Diyos. Walang bagong leksyon na may bibigay sa Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat. The gospel is fully the plan of God for the benefit of man for His glory alone. The humility of Christ led to His death for our life. Ang buhay ng Panginoon sa mundo ay buong benepisyo natin. Nung nabuhay si Kristo sa mundo, hindi yun para sa Kanya. Lahat yun ay para sa atin. Mga kapatid, pag binasa natin patuloy yung mga verses, sinabi dito, 2 verse 5, have this mind of verse 6, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Verse 7, but emptied himself, inubos ang kanyang sarili, by taking up the form of a servant, being born in the likeness of man. Verse 8, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Si Jesus lang yung martir, na totoong martir, na binigay niya ang kanyang sarili para sa atin na wala siyang benepisyo sa kanyang ginawa. Alam niyo mga kapatid, pag nagbabayad tayo ng utang, kaya tayo nagbabayad ng utang kasi may benepisyo tayo nakuha somehow. Kami ni Jonah, nagbabayad kami ng bahay kasi nakatira kami sa bahay na yon. Kung ayaw na namin ng bahay na yon, ibebenta na namin yung bahay na yon para wala na kaming bayarang utang. Kasi inutang namin sa Pag-ibig, binabayaran namin sa Pag-ibig. So uuwi kami sa bahay na yon kasi may benepisyo kami. Pag nangutang po tayo ng advance, nag-loan po tayo, nag-loan tayo ng pera, either bumili tayo ng kotse, bumili ng whatever, nagpagawa sa bahay. Kaya natin binabayaran yung loan kasi meron tayong benepisyo. Nagbayad si Kristo ng utang. Ano yung benepisyo niya? Siya ay dinuraan, hinubaran, binugbog, pinatay sa krus ng Kalbaryo. Para saan? Para managdagan ng kanyang pagka-Diyos?
para lalo siyang mabigyan ng lakas sa krus? Ano ang benepisyo ni Kristo? Anong sagot? Wala. Diyos na siya. Siya na ang lumikha ng lahat. Through Him, the world was made. Walang kailangan si Jesus. Walang kinailangan si Jesus. Benepisyo natin ng kanyang buhay. Pinaglingkuran tayo ng Panginoong Jesus. Kaya karimari-mari yung idea na si Jesus ay hindi Diyos. Binasa mo yung mga gantong text na mula sa kanang kamay ng Ama, siya ay bumaba at nagkatawang tao upang mamatay para sa atin. Inempty niya ang kanyang sarili. Naging tao para sa atin. Nagutom si Jesus. Napagod si Jesus. Binugbog si Jesus. Para saan? Para sa atin. Lahat ng dinaanan ni Kristo ay para sa ating benepisyo. Ganun natin maliitin ang gospel. Kapatid, pag ikaw ay namatay, hindi ka pupuntang impyerno. Tapos yun lang. Ayun lang yun? Yun lang yung nakuha ko? Wala kang binigay. Naiintindihan mo bang wala kang binigay? Lahat ng benepisyo sa'yo ng libre. Pwede kang maging malaya kung wala kang krimen na ginagawa. Pero ayon sa Biblia, tayo kriminal, and yet tayo malaya. We are free because of the grace of Christ through the gospel of Jesus. We are free. Walang utang na binabayaran at hindi pinagdadamutan ng habag ng Diyos. Tayo ay malaya kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ano pang kailangan nyo? Huwag nating maliitin ang ginawa ng ating Panginoon sa krus. Sa mga magulang dito, sa mga magulang, sa mga anak, sa mga pamilyang dumadalo, sa mga nakikinig online, huwag niyong maliitin ang ginawa ni Jesus. Ang kanyang binigay, hindi lamang mura, binigay niya ang kanyang buhay. Ang kanyang walang kasalanang buhay, binigay niya para sa ating benepisyo. Sumasamba tayo. Hindi dahil yun yung requirement. Para ikaw ay iligtas, dapat mo siyang sambahin. Hindi, mga kapatid, sumasamba tayo. Dahil ano pang gagawin natin kundi sumamba? Ano pang gagawin natin kundi mamangha? Ano pang gagawin natin kung hindi mamangha sa pag-ibig na binigay ng Diyos sa krus ng Kalbaryo? Salamat sa kaligtasang aming natamo dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen! Purihin si Jesus! Mula doon, yun ang hinihingi niya sa atin. Kung ginawa ito ni Jesus para sa iyo, bakit hindi mo kayang magbigay at unahin ang iyong kapatid? Bakit hindi mo kayang siya ay unahin, bigyan, ikonsidera? Pastor, hindi naman niya ako iisipin eh. Wala naman siyang pakialam eh. Ako pa yung magmumukhang masama niyan eh. Ang ating mga kapatid, we are doing this not for them, but for the glory of God. Benepisyo nito. Brothers and sisters, tignan natin yung verse 9. Therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name. So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Tignan niyo yan. So every knee should bow in heaven, on earth, under the earth. Maraming naniniwala na demonic principles at spirits po yan. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Humility leads to exaltation.
Those who exalt themselves will be humbled, but those who humble themselves shall be exalted by God. Mga kapatid, ito yung dapat nating maintindihan na ang pagpapakumbaba ang primary tool ng Diyos para gamitin Kanya. Wala po akong nakita na mga nagmalaki at tunay na nagamit ng Panginoon. Kadalasan sila ang bumabagsak, sila ang nabibigo, sila ang nawawala. Isang himala na po na tumagal ako sa ministry ng ganito katagal. At isa lamang ang sikreto, mga kapatid, na may bibigay ko sa inyo. Ang isang sikreto lang ay tanggapin mo na ikaw ay hindi kailangan ng Diyos. Ginagamit ka niya pero siya ang kikilos. Kung may paglago at tagumpay na mararanasan ng ating ministry, iyon ay dahil makapangyarihan malakas, dakila ang ating Panginoon. Yun lang ang dahilan. Humility leads to exaltation. Those who exalt themselves will be humbled. But those who humble themselves shall be exalted by God. Yung mga nagmamataas, yung mga nagsasabing sila ay tama, yung mga nagsasabing ako ang magaling, ako ang mahusay, ako ang ganito, ako ang ganyan. Yung mga mataas ang dibdib, mataas ang noo at kung ano man. Mga kapatid, sila ang makakaranas ng pagbababa ng Panginoon. Because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Turuan tayo ng Diyos magpakumbaba. Hindi natin alam ang lahat. Yan ang problema pag nakapakinig ng ilang sermon na malalim, nakapagbasa ng ibang libro, parang ang yabang na ba? Parang ang talino mo na. Kapatid, Papa, hindi. Hindi. We are not greater, stronger, or wiser. Subukan nating hanapin yung Panginoon, turuan mo pa kami. Alam niyo mga kapatid, pag tayo'y patuloy na natuturuan, tayo patuloy na natututo. And learning continually requires humility. Learning continually requires humility. Mapapansin nyo, even yung mga young pro dito sa church. Yung mga kasama kong matagal, sila Carl, to si Ezzy. Even sila Aris. Every time na may kakausapin ko sila, tingin ko ito yung tama, dapat mong gawin, ganyan. And they try to listen. They try to humble themselves. We try to say sorry when we're wrong. Ano nangyayari? May place for growth eh. May place ng paglago. Meron po akong kaibigan. Ito po, no? Meron po akong kaibigan na recently, ano po siya eh, ang storya niya, hiwalay siya sa asawa, nagka-girlfriend siya, nabuntis yung girlfriend niya. So, nabuntis yung girlfriend niya, pero meron siyang unang asawa. So, tinanong niya kung okay lang yun. So okay lang ba to? Nangyari, yung babae noon, iniwanan siya, inabandon na. Parang nabuhay siya na single father. Tapos yung girlfriend niya, caring girlfriend niya, nabuntis niya. Ano yung usap namin? Parang okay lang ba to, pastor? At ang advice ko sa kanya, kasi yung communion nila, normal na Pentecostal na church, first Sundays. Ang advice ko, ang unang dapat mong gawin, wag ka mag-communion. Wag ka mag-communion. Sa kasalanan ka eh. Hindi po ba mahabagin ng Diyos? Pero nagpapatuloy ka sa kasalanan eh. Live-in pa rin kayo niyan eh. Huwag ka tumanggap. Sige po, Pas. Medyo nangingilid-ngilid yung luha nun. Nag-uusap kami. Pero yung pagtanggap ng komunyon,
kung alam mo nasa kasalanan ka at hindi mo tatanggapin. Pagpapakumbaba yan eh. Makikita mo lahat kumakain. May inom, ikaw hindi. Highlighted eh. Rebelde ako laban sa Diyos ngayon. Nabubuhay ako na yung Diyos na namatay para sa akin, tinatraitor ko. Ayun. Kung kaya mo tanggap ng komunyon na alam mo nabubuhay ka sa kasalanan, ang tawag doon, pride. We have to be humble in a way. Mga kapatid, let me close this sermon dito. Hindi natin makakamit ang pagpapakumbaba bilang Kristiyano sa pagtingin sa ating sarili. Alam niyo mga kapatid, hindi po papakumbaba yung ganito. Mare, gigitara, tapos bumaba ng stage, galing mo naman mag-gitara, hindi, wala nga akong kwenta eh. Hindi pagpapakumbaba yun. No, hindi pa. Ang tawag doon, false humility. For example na, babatiin niyo ako. Pastor, ang ganda ng sermon, thank you. Ang pinakamagandang approach ko doon, magpasalamat ako sa inyo dahil pinag-aralan ko talaga eh. Umupo ako, binasa ko yung komentaryo, pinagdasal ko talaga. Papasalamat ako at ang pangako ko, pagbubutihan ko pa. Hindi ko pwedeng sabihin, wala nga akong ginawa eh, wala nga akong inaarap. Hindi naman totoo. Nasisinungaling ako pag ganun eh. Inupuan ko talaga to, pinagdasal ko talaga to, at binasa ko talaga to. Kasi mga kapatid, pag pinokus ko sa sarili ko yung pagpapakumbaba, hindi na pagpapakumbaba yun. Ako yun eh. Baba lang ako. Hindi eh. Pero sa pagtingin sa kadakilaan ng binigay ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, lagi natin tignan na kung hindi dahil sa habag, hindi ako maliligtas. Kundi dahil sa habag, hindi ako gigising sa umaga. Kundi dahil sa habag, hindi ako makakatulog sa gabi. Kundi dahil sa habag, anong kakainin ko? Kundi dahil sa habag, malamang tumigil na ang buhay ko ngayon. Kundi dahil sa habag, paano kami sa ekonomiya ngayon? Paano tayo makakapagpatuloy kung hindi dahil sa habag? Lahat ng meron tayo ay dahil sa habag ng ating Diyos na buhay. Amen! It is all by grace, only through the grace of God. Palakpakan natin ng Diyos. Brothers and sisters, ito ang Ebanghelyo na namatay si Kristo Jesus para sa atin. Ito ang pinagmumula ng ating pagpapakumbaba. Ito ang pinagmumula ng ating pagsunod. Nawa mga kapatid, magpumasok sa ating isipan, ating puso, ang kung ano man tagumpay na nararanasan natin. Tulungan tayo ng Diyos sa mga araw na susunod. Alam niyo,